And anytime po na kayo'y nagkaroon ng kalungkutan, no? Maaaring nagkaroon kayo ng problema, basahin niyo po yung letter na yan. Because alam po natin na ang pagmamahal ng Panginoon, tulad ng ang kanyang love sa atin ay talagang lubos-lubusan at hindi po nauubos ang kanyang pagmamahal sa atin. Sa unang letra ni Juan, ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Kasi po yung pagmamahal o pag-ibig ng Diyos na pag-uusapan natin ngayong gabi ay medyo ibang level. Kasi yung romantic love, siguro yung nakikita natin sa mga nanonood ba kayo ng mga Korean novela? Diba? Yung mga K-drama o kaya yung mga teleserye, yun po, kapag nakikita niyo po siya, romantic love, kaya talagang nakakakilig, di ba? Pero at a certain point in time, nawawala rin yung kilig na yun, yung feelings na yun. At pag dumana sa hirap, yan po napapalitan ako minsan, sabihin, nag-iba man yun. Pero ang pag-ibig na pag-uusapan po natin ay napakalalim. Such that ang ating Panginoon, pinadala dito yung kanyang nag-iisang anak, yung si Jesus Cristo, upang masalba po tayo. At para masalba po tayo, kailangan isakripisyo niya ang kanyang buhay. Napakahirap po nun. Brother Ronnie, ilan po ang anak niyo? Tatlo po. So, napakahirap po, napakalaking act ng pagmamahal. No? Kunyari, sabihin ko, Brother Ronnie, kailangan mong padala yung isang anak mo, sabihin natin sa isang tigmaan o gera, para masalbang ang Pilipinas. No? Kailangan padala natin sa West Philippine Sea. No? Pero alam nyo, kapag pinadala niya, hindi na babalik. Mahirap po, di ba? So, ganun po ang pagmamahal ng Panginoon. Nung pinadala niya si Jesus Cristo dito, alam niya, hindi na mamamatay, mahihirapan, talagang hahamakin, lubos-lubusan. Pero ganyan niya po tayo. So, ganun po natin na tatalakayin ang pagmamahal ng ating Panginoon. So, hindi po ito romantic love, but this is a deep love for that is talagang will be with us until forever. Nangyari po ito 2,000 years ago at makakasigurado po tayo 2,000 years hence. No? Patay na po tayo. Nandiyan pa rin yung Panginoon to love all the future generations. Now, sa ating pagtatalakay, tatalakayin po natin yung tatlong aspeto ng kanyang pagmamahal. Unang-una, God's love creates or lumikha siya. Balikan po natin yung original blessing. Ito ba yung original blessing na yan? Diba? So yung original blessing, yung storya natin sa Genesis. Ayun. So, ng Genesis, diba, balikan na sa story na, ng day 1, ang binigay niya sa atin, nagkaroon ng liwanag at ng dilim. Tanong ko po sa inyo, first question, sa tingin niyo po ba, mahal kayo ng Panginoon? Yes. Amen. Sa tingin niyo po ba, kayo ay blessed ng Panginoon? Yes. Okay, very good. Okay. So, ako po, no, sabi nga ni Kuya Charles, no, kilala ko lang po yung aking pamilya. Ito po yung aking biggest blessings. No. First of all, ng 1989, yun, so kami po ay kinasal ng aking may bahay. Yan, so, si Owen, talagang siya yung aking the love of my life. Yan. Sabi nga nila hanggang sa dulo ng walang hanggan.
ngayon at magpakailanman. Alam niyo yung kantang yun? Alagay ko, kaedad ko kayo ng konti. Baka mas matanda pa ako sa inyo. Alam niyo po yung kantang yun. So, kami po ay nag-asawa. We got married in 1989. And then 1990, si Samantha pinanganak. And then, in 1994, si Liana naman. So na po ang aming, kami, small family naman po. Now, I asked the service team to pass pieces of paper sa inyo. Hawak niyo po ba yun? Yan. And siguro po, I'll give you 1 minute or 2. Sagutin po natin ito. Anong bagay ang mga pinaka-pinapasalamatan ninyo? Yan. Sulat niyo po yung pangalan niyo at yung petsa ngayon. So, Brother Ronald, Sister Janice, tigisa kayo. Sulat niyo yung pangalan niyo, tapos yung petsa ngayon. Kasi gusto natin, ano natin yan, tatandaan po natin yan. Mga siguro mga 1, 2, 3 bagay na pagka talagang thankful ka, grateful ka, at sa blessing ng Panginoon, sabi niyo naman, bless kayo. So titingnan po natin. So, ano yan, individual. Kasi syempre, yung blessing na nakukuha ng husband, maaaring iba kaysa sa blessing ng ating wives. Pero pwede rin naman pareho kung talagang nabiyaan kayo para sa pamilya, yan. Sabi mga blessings na yun. Nangyari, kakaroon kayo ng apo. O yun, blessing yun. Laking bagay yun, di ba? O kaya, talagang, kaya yung sinasabi ko yung mga major na nararamdaman nyo ngayon. Sige, ito. Lang. Sample lang tayo, sample. Brother Ronald, araw at magkakaroon ng gabi. Ng day 2, yun, medyo inayos niya ulit yung kanyang creation. Nagkaroon ng tubig, yung mga oceans natin, at nagkaroon ng langit. So, di ba parang yung tinatawag nilang horizon? Yung horizon, so sa ilalim ng horizon, yung mga tubig, mga dagat, pero sa taas yung sky. Yan. So on day 3, nagkaroon na po ng mga lupa, or kaya mga bansa, mga isla. And dun sa mga lupa na yon, naglagay siya ng mga halaman, vegetation. So, naging berde na. So, di ba? Pipicture niyo po from darkness, nagkaroon na ng dagat na medyo blue, tapos nagkaroon ng lupa na may mga puno, may mga damo, no, mga halaman, naging berde, so gumaganda na. And then on day 4, nilikha niya ang buwan at ang araw. Ang buwan para bigyan tayo ng warmth during the day, at yung moon naman, nagbibigay ng sinag ng ilaw paggabi. And then, on day 5, para mas mabuo ang kanyang plano, naglagay siya ng mga isda, mga ibon. And on day 6, ito po yung kanyang greatest creation. Naglagay po siya ng mga animals, mga hayop, at napaka-ito po pinaka-importante, ang human beings. Mga lalaki at babae. So yun, day 7, sabi niya,
tayo ay magpahinga. So God created mankind in His image. No? Tayo po ay nilikha, kawangis ng ating Panginoon. And He created male and female, and then He blessed them and said to them, "Be fertile and multiply. Fill the earth and subdue it, have dominion over the fish in the sea, the birds in the sky, the birds of the air, and all the living things that crawl on the earth." At sinabi niya, nang tinignan niya, God looked at everything He made and found it very good. So yun po yung sa 6th day. So ang pinipinta ko pong ay parang ganito. Ano po ang tatawag niya natin dyan? Para siyang paraiso. Diba? Napakaganda ng nilikha ng Panginoon. He had a perfect plan. So, mapayapa, tahimik, at si Adan at si Eva nandun sa kanto yun. Pero, dahil sa pagmamahal niya sa atin, ito po yung isang binigay niya sa atin. Tinatawag natin free will. Sabihin niyo po yun? Free will. O yung, hindi ka mag-desisyon. Bibigyan kita ng facility para ikaw ay mag-desisyon sa buhay mo. Dahil mahal kita, hindi ko kukontrolin ang buhay mo. Bibigyan kita ng isip, no? Bibigyan kita ng puso, at siyempre kung paano mo gagamitin yung aking blessings. At dito na po medyo nagka-problema. Dahil dito sa free will, alam po natin ano nangyari kay Eva, kinagat. Nang sabi, huwag kong gagalawin itong prutas nito. Pero dahil merong demonyo, na tempt siya, na udyukan, diba, na sinabing masarap yan. Ayun. So, doon ngayon po yung original blessing, nagkaroon po tayo ngayon ng original sin.